kay Sarah. Mga kababayan, kung naalala po ninyo, ang sabi nga nung bakla na nasa Amerika, si Dean Chase, nakilala nyo si Dean Chase? Nasangkot daw si First Lady Lisa Araneta Marcos no, sa pagkamatay ni Paulo Tantuco, yung may-ari ng Rastans. Anak ng may-ari ng Rastans. Si Paulo Tantuco, kilala nyo? Yung namatay daw sa Beverly Hills, sa Amerika, sangkot daw si First Lady Lisa doon. Ang dahilan daw ng pagkamatay noon ay pulburon or cocaine. Ngayon, kasama daw si First Lady Lisa. Kasama daw si First Lady Lisa sa pagkamatay doon sa loob ng kwarto. Nandoon daw si First Lady nung namatay itong si Paulo Tantuco. So ito pakinggan ninyo mula sa bunganga ni ni Sara Duterte, mga kababayan. Sasabi ni Maharlika ito Pakinggan ninyo ito kung anong reaksyon ng Malacanang at ang sabi pa nga ni Maharlika, nakulong daw itong si First Lady. Nakulong daw itong si First Lady doon sa Los Angeles, California, sa Beverly Hills. Dahil sa pagkamatay ni Paulo Tantuco na anak ng may-ari ng Rastans. Ito po, pakinggan natin. Fantastic nila. You think kasama ba yung sinatak kaso para sa Duterte? And what's your comment on this? If you want to? Sinabi ko na nga wala na maging ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila na sa politika. Kung napansin, sabi niya wala daw ginawa ang administrasyon na to kung hindi paninira sa mga kalaban nila sa politika. Anong gusto mo mangyari? Kayo lang available manira? Kayo lang pwede manira kay BBM tapos si BBM magsalita? Hindi na pwede. Napaka-unfair naman. Si BBM ang nasa power, walang kalapatan magsalita. Kayo yung mga halos matanggal na sa power, kayo yung lakas na loob manira. So, ito ang problema ng mga Duterte, mga kababayan. Kapag sila magsabing bangag, adik, weak leader, okay lang. Kapag si BBM bumawi, mali na sa kanila. Sila na yung tama. Kung saan si BBM ang nasa pwesto at sila ang wala sa pwesto, sila pa yung matapang. Di ba? Napaka-unfair. Pansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget. At maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget na tinanong. Ito mga kababayan gusto kong sagutin. Bakit hinirit ni Sara dito yung BICAM budget na unconstitutional? Ang tawag dyan? Constitutional. Basta ganon. Unconstitutional. Ewan ko, paano bigkasin? Alam mo kung bakit nag-react siya dito sa budget, mga kababayan? Kasi ganito. Yung budget kasi na nilagay nila sa Office of the Vice President, 2 billion. Pero, ang nasa budget kasi sa BICAM, ang budget na nakalagay sa Office of the Vice President, 700 million lang. 2 billion kasi yung prinopose ng Office of the Vice President. Ngunit yung nasa BICAM, 700 million na lang. Unconstitutional. Ayan, unconstitutional. Unconstitutional. Ayun, bulol ako sa dating sa ganyan. Alam niyo kung bakit nire-reactionan ito ni Sara? Mga kababayan? Kasi yung budget kasi ng Office of the Vice President na prinopose nila, 2 billion. Kulang kasi. Kasi ang nasa BICAM, 700 million lang. Hindi naman sila nag-react kung bakit ano ang nasa laman ng budget. Nag-react po sila dahil kulang ang pinupos nilang budget. Wala silang pakialam doon sa mga blanco. Ang may paki sila, yun sa budget ni Sara. Yun yung totoo. Sa tingin ninyo, anong reaksyon ni Digong kung bakit blanco ang budget kung hindi niya nasilip na 700 million na lang ang budget ni Sara instead of 2 billion? Kaya nila nireklamo ito. Katulad lang ito sa bigas. Nung nakita nila na napatunayan ni BBM na 20 pesos na lang per kilo ng bigas, kinontra nila. Ang sabi nila, vote buying daw. Kaya ngayon, hininto
ng COMELEC ang pagpapabenta ng bigas at itutuloy na lang pagkatapos ng eleksyon, ang pakalat ni Sara, hindi daw masustain kasi hindi kaya. Kasi binubula lang ang tao. Na which is sila naman yung nagreklamo kasi vote buying kaya hininto ng COMELEC. Di ba? Yung about sa BICAM budget, kaya po sila nang gagalaite. 2 billion kasi ang propose nila. 2 billion. Ang problema, 700 million lang nilagay. Yeah? Kaya umaaray sila. Ano ba namang makukuha nila sa 700 million? Isang confidential fund lang ni Sara yan sa isang taon. Kulang. Yeah? Hindi kaya. Kaya sila umiiyak. Ju M. Libusada, maraming salamat po sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. 'Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Continue natin. Impeachment ko. Mm. Yun. Tapos, nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady. Ito yun ha, mga kababayan. Yung patungkol sa Rastans. May-ari ng Rastans na namatay si Paulo Tantoco na na-overdose daw sa drugs. Nandoon daw si Lisa Araneta Marcos. Ngayon, i-research ninyo ang police report sa pagkamatay ni Paulo Tantoco kung nandoon ba si Lisa. Ito, sa totoo lang, mabubutata na naman ito. Mapahiya na naman ni Attorney Claire Castro ito bukas. Bukas or kanina. Hindi ko alam sa press briefing ni Attorney Claire Castro. Kasi ang sabi, nandun sa police report, si First Lady Lisa. According doon sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na may-ari ng Rastans, doon sa Beverly Hills, sa party-party daw. Overdose daw sa drugs na cocaine. Di ba? Ngayon ang tanong, kapag i-research nyo ba yung police report ng pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Amerika, lalabas ba ang pangalan ni First Lady Lisa? Ngayon, kapag hindi lumabas ang pangalan ni First Lady Lisa, ano ka na naman ngayon, Sara? Fake news ka na naman. Alam mo, Sara, the more na marami kang kuda, the more na wawalan ng gana ang tao sa'yo. Naalala mo si Isko Moreno noon, nung tumakbong presidente? Kuda ng kuda, tignan mo. Ang baba ng nakuhang boto. Kasi makuda. Diba? Totoo, hindi ko siniraan, which is totoo. Nung eleksyon 2022, si Isko makuda at the time. Kunti lang nakuhang boto, mas marami pa kay Pacquiao. Hindi ko tinitira si Isko, nagsabi lang ako ng totoo. Mas mataas ang boto ni Pacquiao kaysa kay Isko. Si Francis Leo Marcos nga, peking Marcos sa mukhang kabayo. Nakakuha nga 2 million, mas mataas pa sa boto ni Isko Di ba? Iwasan nyo yung kakakuda ninyo kasi less talk, less mistake. Yung maraming kuda, hindi mananalo yan. Maniwala kay sa akin. Instead na ikinuda mo, itrabaho mo na lang. Di ba? At least ako makuda, may pruweba. Si Sara nagkuda, may pinakita. Yun ang tanong. Ako makuda, may pruweba. Si Sara nagkuda, may pinakita. Iba, wala. Nga. Continue. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla cocaine daw. Ngayon, i-research natin yung police report ni Paulo Tantoco sa California kung nandoon ba at ano ang article na nilagay nila kung ano ang dahilan ng pagkamatay. Ito i-research natin. Kayo nang bahala manghusga ngayon i-research natin. Ito na, mga kababayan. Ito, Paulo Tantoco death. Nako. Magulat kayo nito. Records. Police. Ayan. America. Eto na.
Magulat kayo ngayon. Dito pa lang, i-research natin. Fact check. Ito na. Duterte arrest not a cover-up for Tantocos death. Ito na. Nag-fact check na ang Rappler, ha? Fact check ng Rappler. Fact check. Duterte arrest not a cover-up for Tantocos death. Kasi ang sabi ni Sara dito, tinakpan daw. Ito, tapusin muna natin yung video na nagsalita si Sara, ha? Ito, ha? Bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Ito, ha? Pakinggan natin. Nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo na Sara, na-fact-check ka ng Rappler. Ang sabi ni Sara dito, yun daw pagkasangkot ni First Lady Lisa sa pagkamatay ni Paulo Tantoco dahil sa overdose cocaine sa Amerika, para daw matakpan iyon ay bigla daw ipinakidnap si Digong para mapagtakpan yung issue ni First Lady sa pagkasangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles, sa Beverly Hills. So ito, fact check tayo. Rappler. Rappler, fact check. Fact check. Duterte arrest not a cover-up for Tantocos death. Patay si Sara. Fake news. Duterte arrest not a cover-up for Tantocos death. Fact check ng Rappler yan, Day. Ngayon, years in the making, Duterte's arrest was ordered by the International Criminal Court or ICC and carried out 2 days before Tantocos death. Nahuli muna si Digong bago namatay si Paulo Tantoco. Nahuli si Digong 2 days na una bago namatay si Paulo Tantoco. So paano nangyari na pagtakpan daw ni BBM or BBM admin ang issue ni Paulo Tantoco na sangkot si First Lady Lisa, kinidnap daw si Digong para mapagtakpan iyong pagkamatay. Rappler, ha? Fact check. Fake news si Sara. Ngayon, claim, the arrest of former President Rodrigo Duterte was intended to cover up the Marcoses' involvement in the death of Rastans Commercial Corporation or RCC Executive Paulo Tantoco. Why we fact-check this? As of rating, over 37,000 Facebook user shared the post, which also garnered 11,000 reaction and 1,900 comment. The post was uploaded on March 11, the same day that Duterte was arrested over alleged crime against humanity on 2 days after Tantoco's death on March 9. So ngayon, the past claim that Duterte was arrested to divert public attention away from the alleged involvement of President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, Senate President Chis Escudero, and House Speaker Martin Romualdez in Tantoco's death. Ayan na, basahin natin yan ha. The Facebook account, Nilboy Di Magiba, boasting 543,000 followers, disseminated the false claims. Notably, the same account regularly post and share pro-Duterte content consistently receiving high engagement. Ngayon nakalagay, kaya pala, online news source, the arrest of, ayan, the facts, month before Duterte arrest and Tantoco's death, where were already report that the International Criminal Court or ICC would issue an arrest warrant against former president as a result of 2 years long probe into his war on drugs. Ngayon, he is the first Asian former leader to be ordered arrested by the ICC or the International Criminal Court and the Duterte's bloody war on drugs. The ICC probe covers crimes against humanity allegedly committed during the Duterte administration bloody drug war that killed over close to 30,000 people, as well as the extrajudicial killings in Davao City when he was a mayor. Diba? Ngayon, fact check. Noli Di Castro statement of support for Duterte arrest on ICC. Diba? May nagtanong, bakit daw ito balita ko kinopya ko lang sa iba? Bakit?
Saan mo gusto mangyari? Kokopyahin ko mula kay Banatbay? Bakit? Saan mo gusto? Kokopyahin ko mula sa mga DDS vlogger? I-fake news na nga sila, dadagdagan ko pa. Unique kasi ako. Oh, yung iba, nag-play ng ganito, hindi nag-explain. Ako, yung sinabi ni Sarah, na yun daw ang pagkamatay ni Paulo Tantoco ng may-ari ng Rustans ay tinabunan daw sa pagkakulong ni Digong. Na which is, sabi ng Rappler, fact check, fake news si Sarah. Di ba? Oh, hindi totoo na tinabunan yung pagkamatay ni Paulo Tantoco sa pagka-aresto kay Digong. Bakit? 8 years na yang nakapile sa ICC. Hindi pa nila malaman kung kailan mamatay si Paulo Tantoco. Kaya, mas gustuhin pala ninyong fake news eh. Diba? Yan ang problema sa inyo. Si Digong, 2018 pa, 2017, 2018 pa, i-final sa ICC yan, kaya nagkaroon siya ng warrant at nakukulong siya sa ICC. Si Paulo Tantoco, hindi pa nahulaan ng tao kailan mamatay. Di ba? Ano ang tunay na pagkamatay ni Paulo Tantoco? No, ito. Dito tayo. Mga kababayan. Ito na. The following Duterte's arrest, false claims have spread on social media, including rumors that the First Lady was detained in connection with Tantoco's death. A claim denied by Malacanang. Additionally, the misleading Facebook post provides no evidence to back up its claims, only mentioning unnamed and unverified news sources. Ngayon, ito ang kadahilanan. Nasaan daw ang ebidensya at article or balita na na-detain daw si First Lady Araneta Marcos sa Amerika dahil sa pagkamatay ni Paulo Tantoco? Nasaan ang news at nasaan ang police report? Yan ang tanong ngayon kay Sarah. Nasaan ang police report at nasaan ang balita na kinukuhaan nila ng sources na pinakalat ng DDS, especially kay Maharlika at mga DDS vlogger na nakulong si First Lady Araneta Marcos, no, dahil sa pagkamatay ni Tantoco na overdose daw sa drugs. Nasaan ngayon? Mismong Rappler na to, hindi nga maipakita ang news or police report ng Los Angeles, California, Beverly Hills. Nasaan ngayon, Sarah? Di ba? Bago ka magkuda dyan, Day, na nakulong si Sarah at sangkot sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles, California, ilabas ninyo ang police report. Kung mismo nga yung baklang panot, yung baklang mukhang pusit, mukhang pugita, na taga Los Angeles daw, mali daw ang police report kasi hindi daw sangkot si First Lady. Oo, noon daw nagtanong siya sa police report, sangkot daw si First Lady. Ang tanong, bakit siya bigyan ng report ng police, hindi naman niya kaano-ano yung namatay? Diba? Yun ang tanong ngayon. Yung baklang din Chase, ang sabi niya, sangkot daw si First Lady Araneta Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Ang tanong ngayon, bakit bibigyan ng police report yung bakla na kalbo na si Den Chase na nag-issue dyan na nakulong daw si First Lady Lisa sa California, bakit siya bibigyan ng record ng police? Hindi naman niya kamag-anak si Paulo Tantoco. At higit sa lahat, wala siyang rights na manghingi ng police record kaya hindi naman siya journalist. Hindi siya media. Di ba? Ilabas ninyo yung pruweba ninyo. Di ba? Ilabas ninyo. Sa mga hindi nakakaalam, sino yung Den Chase na yan? Eto i-search ko muna. Tapos na tayo dyan. Fact check. Walang proof ang naglabas. Dito tayo kay Den Chase. Nang makita ninyo. Napin ko lang mga kababayan. Den Chase. Ito mga kababayan. Hanapin natin. Inunata siya mo dito. Ayan po yung baklang panot na nagpakalat na nakulong daw si First Lady Lisa dahil sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. Tulbanat Boy, Miguel Love shout out. Nagtanggal ako ng jacket, Tulbanat Boy. Ilabas ninyo ang police record
Kasi ngayon nilabas ni Sara na sangkot daw si First Lady sa pagkamatay ni Paulo Tantuco sa Los Angeles, California. Oo. Para mapagtakpan daw, kinidnap yung tatay niya at kinulong sa ICC. Ngayon, itong Denchis na to, itong baklang panot na to, na nagwig lang siya ha, nagwig lang yan. Eh di sana nilabas niya ang police record sa kanyang vlog. Eto ha. Ayan siya. Siya po yan. Mga kababayan, eto ha. Ayan. Good morning. May adlaw ko na itong tanan. Mayong buntag, mga kabisayan. It's morning here in the city of Los Angeles. And the POV of our video today is that I just want to remind you guys why we should not be voting for the Garcias. Wag mo nihibong na sige sila kadaog despite their blatant disrespect to the Cebuanos and the law in general. Ayan na, ayan na. Malaking element sa Estados Unidos na meron namatay dahil sa drug overdose. Sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na Pinost ni ano yan ha, ni Denchis. Pinost niya yan. Nagsalita si Sara. Ang tanong ngayon, nasaan yung police report, Sara? Ipakita ninyo. Kasi kapag hindi mo maipakita yan, nakukulong nga yung ordinaryong tao na nagpi-fake news, ikaw pa kaya. Nasa politiko ka, public servant ka, tapos nauunahan mo na fake news? Aba Sara, malaking kaso yan. Ilabas ninyo yung police report na sinasabi ninyo. Di ba? Ilabas ninyo. Oo, mga kababayan. Ayan guys, I'm giving these people a chance to speak up their voice. Ito na, police report. Asan yung police report na yan? Mga kababayan, ilabas ninyo. Kasi itong nag-post na ito, yung baklang to. Isapot na dyan kaayo ko anong kwento ni Wakwak Garcia dyan sa Cebu ay tagkag. Hello. Ilabas ninyo yung police report. Nag-iba siya ng content Mga Cebuano. Nag-iba siya ng content. Ang content niya, si Governor Gwen Garcia na ng Cebu. Hindi na niya kinontent yung patungkol sa pagkakulong ni First Lady Lisa sa Amerika. Kaya nga pinakalat nila doon na kung nasaan daw si First Lady, ba't hindi daw nagpapakita. Nag-iba ng content ang panot. Bay, akong mama. Ito ayan na, mga kababayan, ang layo na. Diyos ko. Wala na. Binura na yata So, wala na, iba na yung content niya. Iba na yung content ni Panot. Asaan na? Panot. Layo-layo na. Tinabunan na si Gwen Garcia na ang content niya. Ito siya, ito yung nagpakalat na si First Lady Lisa daw ay nakulong. Ito punta tayo sa TikTok. Kasi ito, sa totoo lang sa TikTok lalabas to wait lang ha mga kababayan. Medyo mainit dito, wait lang. Lisa Marcos nakulong sa LA. Ito siya ang nagpakalat. ano ako ni Jerry Castono kay iyang pamakabyog na ingon siya yun taong ibang mugo siya yung i-push ang narrative na abot lagi kung si Konya si First Lady Kuan Lisa Tanas sa Pilipinas at pag sa Jason siya at exactly 5:58 siya nang 5:58 at tapos over man ano siya ligaw yung mata niya tanaw siya babaw mura gabot siya atong alas 5:58 atong paglunes kita so that was really obvious no na at the top of her head yung istorya no and then pagkuman on a later day na po siya na actually kanang kuan kanang probably earlier than 5 o'clock earlier than 5 o'clock na sa gingon so mga pasado alas 4 na po yung gingon so unsa man gyud so akong gi-calculate awa morning hitabo ang good doon kini sa mga balay ang katong venue nga nahitabuan na kita ng balay patay nga lawas ni kuan ni Pao. So ito mga kababayan, sabi niya malapit daw sa bahay nila yung yung venue kung saan namatay si Paulo Tantuco nakasama sila Lisa. Malapit daw sa bahay nito. Dito nakalagay, police report audio ni Lisa Marcos nanginginig. Nanginginig daw. So ito. Ito sa bahay, nagkahilira, dili mo sa Amerika gud basta
even ang kanang mga homeless lang kanang magkagugot ka, grabe kaayo. Sentan og kanang fire truck, sentan og kanang ambulance, sentan og pulis, pulis mo usa ka buok ng kanang homeless ang kanang hasik muna diri sa Amerika. Mo na dire. So, mo to nagkakuha na kanang nagkagugot na ng kwanto mga pasado alas 11 padung to siya alas 12 nga nagkagugot na. Alas 11 papuntang alas 12 daw. Nagkagulo na daw dahil daw sa may namatay na ni-report daw nila yung si Paulo Tantuco. Malapit lang daw sa bahay nito. Dapit sa kanang Beverly Hilton, nagkagugot na dito dapita. Ang anak ko na, saan ko kanina tabo di ay? So, nagtukog fire drill. Di, Akala daw niya fire drill. So akala niya fire drill daw kasi nagkagulo. kung may other fire drills, pero gano'n, it's out of season mag fire drill nila. Tungod siguro ni sa katong reason. Ayun, sabi ni kabayan ko kapatid, first quad ever, ayan sa kanyang super chat, pa-check up nyo na si Sarah. Thank you so much po sa super chat. Fire drill sa kuan sa California, mo nang ilang mandatory siguro nga sa yung fire drill. Pero okay, wala sa to. And then on the later days na to, dito na ako nabasahan nga na nakita nga patay nga lawas ko. So nakunik mo ditong pagkahitabo adi ay. So pagano ako, maudi to katong nagkagubot itong mga pasado alas 11 pa alas 12 itong pag the later days daw, doon na daw niya nalaman may patay na at yun daw yung mga nagkakagulo nung pasado 11 to 12 ng gabi. So akala niya may fire drill daw. Hindi, tanghali, 11 to 12 ng tanghali. So ngayon, doon daw niya nalaman sa balita na patay si Paulo Tantuco kasama si First Lady Lisa together with the overdose of cocaine. Ang tanong ngayon, nasaan nga yung police report, mga kababayan? Kasi sabi ni Sarah yun eh. Siya po ang nagpakalat ng balita na ang dahilan daw ng pagkakapatay ni Paulo Tantuco ay drug overdose using cocaine at kasali daw si Lisa Araneta Marcos sa kwarto. Kasama daw. At nakulong nga daw si First Lady sa police detention ng LA. At hindi nga daw nakauwi si First Lady, pero nagulat tayo na ang dami na palang program na sinalihan si First Lady sa mga award dito sa Pilipinas. At ang sabi nga nila, edited daw yung mga picture ni First Lady, edited daw yung napunta sila sa Ilocos nung Semana Santa, mga luma daw picture yun. Hindi daw yung totoo kasi nakakulong daw si First Lady Lisa ngayon. Ang problema ay nakaraan nga yung food, program, nag-cutting of ribbons, nandun si First Lady, nandun si BBM. Tapos nung nakaraan naman, yung misa, andun si First Lady at si BBM, pinangunahan nila. Kaya sa totoo lang mga kababayan, napaka-fake news po talaga nila. Yes. Ngayon, ang tanong ngayon. Na ayon sa ating puting ahas, allegedly, kaya hindi nakulong si Lisa kung siya man ay kasabwat. Allegedly, kasi meron siyang extended immunity. Hindi ko sinabi na nakulong siya. Iba po ang na-jail sa na-hold for questioning. Yan kasi ang pinapakalat ng mga na mainstream media na walang kayong karapatan maging media, maging reporter dahil kayo talaga ay mga bells. Maring iba sa inyo, kaya ito naman, sabi ni Maharlika, hindi daw nakulong si First Lady. Ngayon naman, ito namang kalbo, sabi niya, nakulong si First Lady. na ayon sa ating puting ahas, allegedly, kaya hindi nakulong si Lisa kung siya man ay kasabwat. Allegedly, kasi meron siyang extended immunity. Hindi Ayan na mga kababayan, paiba-iba na statement. Nung nakaraan, nasaan si Lisa, ipalabas nyo si Lisa kung hindi nakakulong. Tapos ngayon, ang sabi, hindi daw nakulong kasi may extended immunity. Nako, eto na. Ano to? Laglaga na, Marlika? Tanggihan na? Ano to? Iba-iba statement na, biglang deny? Nung nakaraan sa dahig ka putang ina mo, nung birthday ni Digong, sabi mo makalaya, hindi nakalaya, dalawa kay ni Roque. Ang sabi mo, nakakulong si First Lady Lisa. Kaya nga daw hindi makaka-video-video, hindi makaka-live kasi nakakulong. Ngayong nasa Pilipinas, sabihin mo, hindi nakakulong? Ano to? na ayon sa ating puting ahas, allegedly, kaya hindi nakulong si Lisa kung siya man ay kasabwat. Allegedly, kasi meron siyang Kung siya man, allegedly, ibig sabihin chismis daw. Tapos naniniwala sila kay Maharlika. Si Maharlika na nga nagsabi, allegedly, ibig sabihin, chismis. According kay ganito, according kay ganyan, allegedly, ayon sa sabi-sabi. Tapos si Sarah naman ngayon, sangkot daw si Lisa, putang ina,
Ano, magkakabukuhan kayo, magtutulakan kayo ngayon. Allegedly nga lang eh. Tapos si Sarah, ang sabi, sangkot daw. Naku, Sarah. Oh, ito Sabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas, at syempre dahil hindi naman totoo yung pangako na yon, pambobola lang naman yon sa mga tao, hindi nila kayang i-sustain, ay Sarah. tinigil. Patunayan mo yan, Sarah. Wala kang pruweba. Si Maharlika ngayon, allegedly na ang sinasabi. Tumatanggi na. Pero ikaw, sabi mo, according sa police report, nako, pag wala kang may pakitang police report niyan, Sarah, delikado yan. Oh, NBI, ano na? Oh, nako, NBI, mukhang malapit na naman kayong maglabas na naman ng warrant dito. Oo, allegedly lang pala sabi ni Maharlika eh. O yung kalbo nga si Dinchis, wala nang may pakita kasi nga fake news. Oh. Suspended immunity. Oh. Hindi ko sinabi na nakulong siya. Iba po ang na-jail sa na-hold for questioning. Yan kasi ang pinapakalat ng mga na mainstream media na walang kayong karapatan maging media. Oh, ito. Kailangan mabalik ni Jerry Castro kay kung iyang pamagkagyod nga mo siya yun yung taong ibang mugo siya yung i-push ang narrative na naabot lagi kung si Konya, si First Lady ni Satanas. Ito ang sabi nakakulong. Si Sarah ang sabi nakakulong, sangkot. Tapos ngayon si Maharlika, Ayon sa ating puting ahas, ah, allegedly kaya hindi na allegedly, ulang sinasabi pa lang, chismis, di umano. Parang Jessica So, di umano. Allegedly, kuno, diba? Di umano, ay putragis na yan. Paiba-iba kay statement. Saan kaya source ni Sarah dito? Nasangkot si First Lady sa pagkakulong doon sa Amerika, sa pagkamatay ni Tantoco. Naku, mga kababayan, mahirap ito. Kayo na lang bahalang humusga. Mga taong bayan, hindi naman kayo tulog, hindi naman kayo nakapikit, gising naman kayo. Hingian nyo na lang po ng ebidensya si Sarah. Para paniwalaan ng tao. Itong ginawa ni Sarah, panabla na lang yan eh. Bahala na po kayo mga kababayan. At mismong Rappler na nga nagsabi, fact check. Duterte arrest, not a cover-up for Tantoco's death. My God. So ano na yan ngayon mga kababayan? Dito na tayo mga kababayan, na fact check na natin yan. Hindi na tayo makipag-away dyan sa mga yan. Tapos na tayo dyan kay Sarah, ayaw ko na. Pagod mag-explain. Dito tayo mga kababayan. Eto, klarong-klaro. Spokesperson ng ICC nagsalita na kung may jurisdiction ba ang ICC para hulihin at ikulong si Digong at kung makakauwi ba daw si Digong. Ito ngayon ang pakinggan ninyo. Si Dr. Fadi El Abdallah. Siya po mismo nagsasalita. Dr. Fadi Abdallah. Pakinggan nyo po.